Na tayo sa historical and cultural. Tapos na tayo sa structure and themes. So ang authorship ng Bible, syempre si Moses. 1446 to 1406 BC. I'm sorry, may BC dapat yan. Hindi ko nalagyan ng BC, before Christ yan, hindi yung 1446 AD ah. So, i-edit ko yan before ko ibigay. So, siya nga pala, ito, hindi nyo na kailangan bilhin. Dahil ang mahal ng tuition nyo, 200 per session. Itong mga PowerPoint presentation ko po ay libre kong ibibigay. Kasama na po yan sa subject ng Genesis 1 to 11. Amen. Kaya po ba tayong lahat? Salamat po. May Praise God. so, ito, actually, binebenta ko nga po yung mga yung itong ganitong presentation kasi talagang mahirap gumawa. 300 per subject. Pero marami na po yun. Ito, kasama na po sa inyong binayaran. So, the authorship of Book of Genesis has been a topic of scholar debate. Marami pa ring mga debate actually, pero ang main talaga nilang perspective ay talagang si Moses. So the traditional attribution ay si Moses. So majority view, many biblical scholars attribute the Genesis to Moses, who led the Israelites during their exodus from Egypt. Kasi nasa Bible naman talaga nung sinabi ng Lord na isulat niya ang mga bagay na sasabihin ng Diyos. So, ang evidence, verse in the Bible such as Numbers chapter 33 verse 1 to 2. Ayan, basahin po natin yan. Kung meron kayong Bible dyan, Pastor Joel, alam ko, nasa harap niyo po yung Bible. Pwede po bang pakibasa yung Numbers chapter 33 verse 1 to 2? Okay ba, Pastor? Sige po. Numbers 33. Okay po, Pastor. King James to, Pastor, Apo. Sabi po ay ganun. Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng pamumuno ni na Moses at Aaron. Isinulat ni Moses kung saan sila nagsimula, yugto-yugto alinsunod sa utos ng Panginoon, at ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga lugar na pinagsimula. Sila ay Okay. naglakbay mula sa Ramses ng ika-15 araw ng unang buwan, kinabukasan, Hanggang to pagkatapos lang ng... po. Okay na po. Okay na po. So doon, yung salitang iniutos ng Panginoon, yung kanilang pasimulang paglalakbay. At possible na pinasimulan talaga yung kanilang paglalakbay sa pasimula, na nagsimula sa Diyos ang lahat. So yun po, yun yung isang inscription na talagang kahit mga Hudyo ay ito ang ginagamit nila na talagang si Moses ang nagpasimula na sinabi ng Lord sa kanya yung pasimula by the leading of the Holy Spirit. So may evidence tayo na ang attribution talaga ng itong Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers ay si Moses talaga. And Jewish Christian tradition also abroad this view. Kahit man mga Muslim eh. So sa supernatural revelation, Moses could have received divine inspiration. Yun naman ang sabi sa Bible that walang mga kasulatan na naisulat hindi dahil sa God-breathed or sa inspiration ng Holy Spirit, di ba po? Kung hiningihan ng Diyos, yun ang ibig sabihin ng theoniustos. Sa oral tradition naman, their strong oral tradition and cultural practices help preserve the details over time. At ayun nga, itong si Moses ay wag nating isipin na palaging ganito ang mukha niya. Ayan, nakikita niyo yung picture na ganyan. Actually, before siya naging ganyan, alalahanin natin, prinsipe po siya ng Egypt. At pag sinabi mong prinsipe ka ng Egypt, mataas ang education niyan, magaling na builder, architect, kapag medyo high ka na tao, yung mga secrets ng Egyptologist, yung mga nag-aaral talaga sa Egypt, marami talaga silang sikreto na hanggang ngayon hindi nila ma-unfold. Na may sinasabi nila na noon pa man alam na nila yung dry cell, gumagawa na sila meron na silang technology ng ilaw. Actually may mga drawings pa nga ng helicopter at saka eroplano nung panahon sa Egypt eh. Talagang may drawing talagang eroplano at saka helicopter. At ayun,
na yung pyramid hindi talaga noon ang sa pag-aaral ay sinasabing tomb or libingan, which is wala talaga silang nakita doon kahit isa na anong tawag doon, tomb or casket or nicho. Wala sila nakita sa loob ng pyramid. Puro sila nasa labas. At ang tingin talaga nila doon ay yun yung kuhaan ng energy para makagawa sila ng battery at ilaw. So, yun yung kanilang ano. Then may drawing talaga ng ilaw na ang itsura niya talaga ay mukhang bumbilya na may filament. At yung filament na yun, parang may sinasakyan sila ng mga jars. At yung jars na malalaking ganon ay nakita talaga nila na may mga component siya na ginagamit din sa battery. So, isang malaking possibility talaga. Noong ng panahon ni Moses, itong si Moses ay uh, na, tinuruan siya before siya umalis talaga sa Egypt. At ang edad niya ay 40 years old. Tulad ko. So, ibig sabihin, sa gantong edad, 40 years old, marami ka nang pwedeng malaman. Ang utak ay very active, no? At kaya pa niyang mag-receive ng napakaraming mga bagay. So before siya umalis sa Egypt at nag-lead siya ng mga tao doon at nakita niyo naman kino-construct, hindi pwedeng hindi niya alam 'yon. So marami siyang alam. That's why matalinong tao itong si Moses. Before siya bumalik sa Egypt, matalino talaga siyang tao. Aral po ito. And alam niya yung mga kwento, yung mga Egyptian mythology na may mga drawing doon sa nakikita man natin na present ngayon. Alam niya yung mga yon dahil nag-aral siya. So yung strong tradition na yon ay mula sa kanya ay pasa-pasa, strict na pinasa-pasa. That's why may kakayanan din siyang magsulat talaga. So, hindi ko alam nung panahon ng mga Egyptian, nung panahon ni Moses, kung meron bang ibang may alam din magsulat. Kasi ano po sila eh, slaves po sila eh. Maliban kay Moses. Maliban kay Moses, sinong nakakaalam na hindi slave? Talagang si Moses ay prinsipe siya nung panahon niya. Nung pagbalik niya, marahil ay part na rin siya ng Israelite, pero he leads dahil siya po talaga yung may alam. Yun nga lang, yung pagkakaalam niya nasa utak, pero sa bibig, utal. Yun ang kahinaan niya, kaya wala siyang lakas ng loob. Kaya si Aaron yung naging tagapagsalita niya. So oral tradition, pinasa-pasa na lang yung mga naisulat. And then before marahil nung panahon pa ni Moses, may mga nauna pa, may mga nauna pa sa kanya tulad mula pa kay Abraham, Jacob, Israel hanggang 400 years ago sinasabi. Kaya nga nung umangal yung mga Israelita, ito po ba yung sinasabi na makapangyarihang Diyos na pinaniniwalaan natin? So, kino-question nila yung authority nung sinabi ng kanilang mga magulang. So that was already 400 years ago, nung panahon ni Joseph hanggang nung panahon ni Moses. So sa 400 years na yon, imagine niyo nung dumating si Magellan hanggang sa panahon ngayon, nung sinakop ng Espanyol ang Pilipinas hanggang sa panahon ngayon, parang sumobra na actually, sobra na. So, sabihin na lang natin ganun kahaba no yung ng panahon nung dumating si Joseph at saka nung pinili ng Diyos si Moses. Ay same sa panahon na dumating ang Espanyol sa Pilipinas sa panahon ng kalayaan ng Pilipinas. So ganun kahaba, 'di ba? Eh sa atin nga, basta alam na lang natin Magellan, sinakop. So kulang. Sa kanila, talagang unti-unti talagang ipinasa 'yon and naniniwala sila na hindi naputol 'yon sa bawat generation. Sige, Bishop, meron po kayong question? Bishop Emmanuel? Wala. Or nagtaas lang ng kamay? Sige, mamaya. Mamaya tayo magtatanong. Tapusin ko lang to. Ang tagal natin mag-aral. So, oral tradition and date. If we assume Mosaic authorship, Genesis was likely composed between, yan nga, 1446 BC and 1406. Mula sa Exodus hanggang sa pagkamatay ni Moses.
That was 40 years. Okay, yan, nakalagay 40 years. Oops, sorry. At ang pagkakasulat ay sa ANE or ANI. ANE. Ibig sabihin ng ANE, Ancient Near East. Yan po ang pinaka-acronym ng Ancient Near East, ANE. So, ito po yung lugar ng ANE. Dito yung Egypt, ito yung Goshen. Dito sila pinatira ni Joseph. Okay? And then dito sila sa disyerto ng Sinai Peninsula. Ito po. Dito po sila nagpaikot-ikot mula sa Egypt papunta dito bago nakarating ng Israel. And tumawid pa nga sila dito sa Jordan. Okay. So, nandyan na nakatira yung mga Philistines. Nandyan na rin yung Jerusalem, Samaria. So, Aram, Syrian Desert, Arabian. So yan po yung ancient Near East. So ang modern day, tawag dyan ay Middle East. Noon, ancient Near East. So this region, rich in cultural and religious tradition, provide the backdrop for understanding the writing of Genesis. At eto pa, yan, ito na yung open ko rin na sinasabi nila na copycat lang ang Genesis. So defending Genesis as a unique and trustworthy source of origin. So the book of Genesis is often scrutinized for its similarities to ancient Near Eastern myth. Meron kasing tinatawag na Enuma Elish. So, yung Mesopotamian Enuma Elish at saka yung Epic of Gilgamesh, mga ano po ito, mga tablets, stones of tablets na may inscription doon and tinranslate ng mga archaeological scholars kung ano yung meaning noon, and they found out na meron ding account ng Genesis, no? Hindi man Genesis ang tawag, pero meron silang account of creation. At ang tinawag nila doon ay Enuma Elish, which is ang ibig sabihin ng Enuma Elish, sasabihin natin mamaya. At saka yung Epic of Gilgamesh naman, account din siya ng creation at saka meron din yung kwento ng may ahas din na dinaya din ng tao. Nakwento na natin yung sa hermeneutics. And then, yan. However, a deeper examination reveals that Genesis is a unique, divinely inspired text that offers a trustworthy account of the origins of everything. Let us explore the historical and context or cultural context of Genesis while defending its uniqueness and reliability. So, kumbaga mag-time travel tayo. Yung sibilisasyon noon, bagamat walang kuryente, ay matataas na uri ang kanilang mga nalalaman at may mga alam pa nga sila noon na teknolohiya na hindi natin alam ngayon. Tulad ng pagkat ng malalaking bato. As in, sobra kahit yung mga kantuhan ng mga batong yun na sinasabi nila, meron na talagang laser noon. Yung iba nga, sinasabi nila na mga higante talaga ang gumawa or mga UFO, mga alien. Yan yung mga sinasabi noon. Pero hindi muna tayo doon. One time, but not this time, i-share ko sa inyo yung tinatawag na ancient aliens. Kung bakit, ano ang hold nila, bakit nila tinuro yun. So ito yung mga stone of fragments. Ito yung 7 tablets na tinatawag na Enuma Elish. At bagamat sila ay nagkaputol-putol, pero tinranslate po yan at may copy ako, bibigyan ko po kayo ng copy ng Enuma Elish kung ano yung translation niyan. So mahalata mo naman na ito ay mythical. But kahit mythical siya, makikita mo na, ayun, merong mga word and terminology na nasa Genesis. Okay? Kaya akala or ang mga sinasabi ng mga geologists at saka mga archaeologists na nakakita nito, kinapikat lang yung Genesis mula dito. Which is, hindi natin pwedeng sabihin na ganun. So however, the difference are profound. Genesis represent a monotheistic, purposeful creation by one sovereign God, in contrast to polytheistic and conflict-driven creation in Enuma Elish. Itong Enuma Elish kasi mga Diyos-Diyosan. Ganon din ang Egyptian creation mythology, Diyos-Diyosan din. Ganon din ang Greek mythology and Roman mythology, mga Diyos-Diyosan. Pero ang kagandahan,
dun sa Genesis, monotheistic. Okay? And we are also monotheistic. Monotheistic din tayo. Mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit monotheistic tayo. So yan yung Enuma Elish. At itong Enuma Elish na ito, yun, may kwento nga dyan. I-share ko na lang sa inyo yung book niya. Na ang pangalan ng isa doon ay Chaos. At ganun din sa Egyptian mythology, ang isang pinagmulan doon ay yung chaos, gulo. At sa Greek mythology, ang unang-unang Diyos na nakalagay doon na pinagmulan lang lahat ay chaos din. Ang tanong, sa lahat ng mga mythology na yon na parallel naman, bakit pare-pareho? Aksidente lang ba yon? So possible na hindi aksidente. Dahil sa Bible, isang pinagmulan din or nung pasimula ay meron ding chaos pero hindi chaos ang pinagmulan kundi si Lord. Si Lord ang simula ng lahat pero nung i-create niya, kung babasahin natin ng Genesis chapter 1, ayan 'di ba? Basahin natin sa verse 2. And the earth was without form. So ano yung ibig sabihin ng without form? Tohu, ibig sabihin ng tohu, formless, confusion, emptiness, wasteland, place of chaos. Okay? Kumbaga, incomplete yung kanilang mythology. Hindi sila nagsimula sa Genesis 1:1 that God created the heavens and the earth. Kumbaga, yun ay deleted. Nagsimula na lang sila sa kwento ng Genesis chapter 2 na nung pasimula ay chaos, without form, void, darkness, and the Spirit of God move upon the face of the deep of the waters. Siyempre, ibang espiritu, hindi espiritu ng Diyos ang ano doon. So nag-move yung espiritu. Doon dito kasi sa Enuma Elish, itong chaos na to ay babae. So hinati niya yung babae and then nagkaroon ng pagkakahati ang mga langit. Ganun ang kwento nitong Enuma Elish. Sa Epic of Gilgamesh na naman, iba na naman. Ang nakakamangha doon, kahit sa Greek mythology, at nakakatuwang isipin, lahat din ng mga sinaunang kabihasnan, lahat may account din ng flood stories. At isa nga sa mga may flood story ay itong Epic of Gilgamesh. At ibibigay ko sa inyo pag nandun na tayo sa Genesis chapter 9, Genesis chapter 6 sa flood. Pag nasa flood na tayo sa catastrophe, bibigay ko sa inyo lahat ng listahan ng sinaunang mga kabihasnan at yung flood account nila para may copy din po kayong lahat. So, isa lang itong may flood account sa Epic of Gilgamesh. Yung bagong kabihasnan na sa Gunang Padam dito sa may Thailand, may nakita sila doon na isang bundok na mayroong ruins sa taas na sinasabi nilang 10,000 years BC na daw yun or mahigit pa. It's either 50,000 or something, 150, ganon. Dinate back nila or tinignan yung mga meron ding flood account yung kabihasnan doon. So ibig sabihin talagang possible talagang worldwide ito. So sa Epic of Gilgamesh din may flood account din parallel to Genesis. Meron ding mga hayop na inilagay doon sa mga barko. So ito yung isang inscription ng mga naka-drawing sa mga pader noon. So Genesis flood story, however, emphasize moral judgment and divine grace, offering a coherent theological message that differs from arbitrary defined whims seen in Gilgamesh. Sa ibang mga flood accounts, parang wala siyang something na kapupulutan mo talaga ng aral. Kadalasan sa ibang flood accounts ay po siya, mga mythical. Pero dito ay meron talagang lesson about morality. And yung patriarchal narrative natin, while there are similarities in customs and social structure in Genesis frame, so this within a covenantal relationship between God and humanity, underscoring a unique moral and ethical foundation absent in Mesopotamian texts. Yun ang problema doon. Walang plano yung mga mythology na yan. Wala talagang plano. Ang Genesis may plan na hanggang ngayon buhay at naipasa pa sa atin. No? Grabe yung covenant. Talagang matindi.
Kasi iisang Diyos na naglikha hanggang katapusan nun, ihahatid tayo ng Lord hanggang doon sa katapusan, hanggang sa kawalang hanggan. Makakasama natin ng Diyos. Grabe. Kaya talagang very gracious talaga ang Panginoon. Nakaka-inlove. The more na nalalaman natin yung mga deep things ni Lord, the more tayong na-inlove sa Kanya. Tama po ba yon? Instead na yumayabang tayo na alam natin ng mga to na pinagmamalaki tulad ng mga ibang cultic group na kapag may alam sila, ang yayabang na, hindi tayo ganun. The more na marami tayong nalalaman, the more dapat tayo nagpapakumbaba. So, Amen. Mesopotamian, another, si Bishop Emmanuel. Kamusta po kayo, Bishop? Nawawala po ba ang signal nyo? Palaging bumibitaw. So, yan. Tuloy tayo. So, Egyptian influence. Ito na yung sinasabi ko rin kanina. So, dahil si Moses ay galing sa Egypt at yun nga, siya rin ang nagsimula na or nagsulat ng Genesis. Alam niya rin eh. Kumbaga, parang kung titignan mo, may parallelism, but ang unique form lang talaga ng Genesis is all about God, our monotheistic God, at hindi polytheistic. But, hindi mo pwedeng sabihin inspired o spirited ang Genesis mula sa mga books na yon. No, hindi. Dahil noon pa man, dahil wala nga lang inscriptions, dahil walang may kakayanan magsulat noon, puro word or oral tradition and oral stories lang. Si Lord mismo ang nagturo kay Moses and he is the chosen one na talagang aral na magsulat. At eto na nga yun, yung Genesis chapter 1 at yung pagkakasunod-sunod talagang napakaganda. Even the genealogy, nahukay niya hanggang kay Adam. Ganun katindi. Hanggang kay Adam and sa chapter 1, yun nga, kung magkaiwalay man yung kay Adam at saka yung chapter 1, edi magkaiwalay. Pero kung magkaparehas, parehas pa rin kasi isang Diyos pa rin naman yan. So, sa cosmology, the Egyptian creation myth also feature world emerging of watery chaos. Yun ay binasa natin kanina. So Genesis, however, stands out with clear monotheistic message and orderly creation process. Sa iba, walang creation process eh. Dito, mula sa heavens or earth, and then light, and then space, moon, sun. Diba? Grabe. So, ano talaga, mas ano ito, inspired talaga sa Panginoon. Emphasizing God's sovereign control, na ang Diyos ang may hawak ng lahat. And yung symbol and imagery, Genesis uses symbolic language such as light and darkness, which parallel Egyptian text. Meron din kasing yun nga, si Horus, di ba? Yung may mata. Si Amun-Ra, si Seth. Yung sa light at saka si darkness din sa kanila, sila Anubis. Yung mga Diyos-Diyosin nila, light and darkness din. Kaya sinasabi na, copycat lang yan dahil nga Egyptian na educated itong si Moses. Ginaya lang niya yan sa mga Egyptian. Yun ang sinasabi nila. So, hindi po. So, this symbol in Genesis convey profound theological truth but about God's nature and the order of creation. Ito, they separated that the sun is another one God and the darkness is another God. Dito, hindi. There's only one God and He created only those things. At totoo naman talaga. Sa panahon ngayon, talagang totoo. Maraming hindi naniniwala sa animistic view ng God na may Diyos ng buwan, Diyos ng araw. Wala na eh. Talagang obsolete na. Pero talagang nagahari yung tinatawag na iisang Diyos. So sa historical context, Egypt's influence as a super power is evident. Yan. But Genesis uniquely integrates these cultural elements to communicate divine revelation and theological truth distinct from Egyptian religion. So may mga power din sila doon pero iba pa rin dito. Ang power talaga nandito kay Lord lang, wala sa tao. So ito naman, Moses traditionally credited with writing Genesis was uniquely positioned to draw from his Egyptian background. May point yung pagiging Egyptian at background niya.
And his education and experience as a prince of Egypt influenced his writing. Yes. Yet he framed Genesis within the context of divine revelation, not through human mythological inspiration. No? So Moses' background, royal education niya, yun yung sinasabi ko. Talagang aral siya. Kaya may understanding siya sa mga contemporary belief noon, practices, mula sa iba't ibang mga account din. And exposure sa Egyptian religion, syempre yung family nga niya na maliban sa nag-alaga sa kanya na mami niya na si Jochebed, dahil yun nga kinuha ng ate niya, 'di ba, si Miriam, kinuha niya si mama niya na tagapag-alaga ng baby pa lang si Moses. So meron pa rin silang religion noon na iba. Yun yung mga Egyptian na religion. So na-encounter niya yung cosmology and their theology. Pero, still, dito sa Bible, the supreme is Yahweh. His name, Yah. Yun ang sikat na ancient name talaga ng Yahweh, Yah. Y-A-H. 2 letter or 3 syllables, ganyan. Yah. Yahweh. Pag sinabing 3 syllables, Yahuwah. Kaya may mga Yahuwan. Yung mga Ophirian, Yahuwan din po sila, yung mga Ophirian. Pag sinabing Yahuwan, ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, wala nang ibang pangalan, Yahuwah lang talaga. For them. Pero mayroon ding refute yan. Kasi God is a God of culture and languages. Wala siyang uniformity sa language. Kung ano ang language mo ngayon, pwede siyang mangusap sa language mo. Hindi kapag nakipag-usap si Lord sa Pilipino, kung sakali lang alangan mag-Hebreo siya. Diba? Paano kanya makakausap ng ganun? Hindi talaga because God is a respecter of languages. Walang uniform talaga na pwedeng pangalan doon. That's why ang pangalan na ibinigay ng Lord talaga na deserving sa kanya is yung I am. Dahil yung I am, it is a plain palette. Ibig sabihin ng plain palette, blank sheet siya, I am, then idugtong mo yung character niya. Kasi walang isang character lang na makakapag-describe sa kanya eh. Pag sinabi mo kasi God is provider, it will only limit His name as a provider lang. Pag sinabi mong Jehovah or Yahweh, Rapha, He will be limited in that name lang. Diba? Na siya ay healer lang. That's why I am. Yun yung pinaka-the best. I am He, always in existence. So, comparative themes, Moses' knowledge of creation myth allowed him to frame Genesis. And cultural adaptation, ayun na, yung familiarity, nabanggit ko na kanina, historical contextualization, it will transcend talaga na hindi myth ang Genesis. The book of Genesis is not merely a product of ancient Near Eastern influence, but a unique, divinely inspired text that provides a trustworthy account of the origins of everything. While it reflects a rich tapestry of cultural influence, Genesis stands apart in its monotheistic framework, moral, ethical teachings, and coherent theological message. Understanding the historical and cultural context, yung nag-aralan natin kanina, it enhances our appreciation of Genesis, diba? Revealing its depth, intentionality, affirming its place as a foundational text of divine revelation. Kaya napakaganda talaga ng pag-aaral ng Genesis at sa Movie Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at paanan ng palataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba kahit saan man dalhin ng
mga paa. Sa Diyos na makapangyarihan, tayo'y nagtitiwala. Karunungan at pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalagot tayo. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kalwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalagot tayo. Sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y mabuwawagi. Para sa kalwalhatian ng Diyos, tayo'y mapupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagkakaisa't nagmamahalan.